tips po para mabilis ma-approve ang disbursement account enrollment module or yung DAEM, kung paano mabilis magpa-approve ng disbursement account. Kung gagamit ka po ng ATM card, dapat yung ATM card mo, yung account number mo na debit yung debit card, dapat yung account number mo nasa harap ng ATM mo. Usually yung mga ganun na ATM na na-assist ko na is yung mga bangko po nila ay Union Bank, Security Bank, at Land Bank. Yung tatlong yan, na-assist ko na yan na mga SS member na nagpapasis sa akin sa pag-enroll ng disbursement account. Union Bank, Land Bank, at saka Security Bank. Tapos kung debit account pa rin ang gagamitin nyo, yung debit card, pero ATM card na hindi nakasulat yung account number nyo sa ATM dyan sa harapan, ay hindi po yun po pwede. Kasi gusto ni SSS, nakikita po nila yung savings account number mo sa harapan ng iyong ATM. So kung ang gamit mo ay payroll account mo, tapos debit card pa rin, pero BDO naman, BDO, PNB, BPI, hindi mo yan pwedeng magamit yung hawak mong ATM. So anong gagawin mo para magamit mo yung payroll debit card or yung payroll account na ginagamit mo sa company? Ang gagawin mo, divert ka into a deposit slip. So gagamit ka ng deposit slip. So kung payag po si employer mo na gamitin yung payroll mo, yung payroll mo na debit card, at ibibigay nila yung savings account number mo doon sa card na yon, mag-deposit po kayo kahit at least 100 pesos sa iyong account number. Tapos yung validated deposit slip, yun po yung gagamitin nyo. Pipicturan nyo po yun. Dapat pag pinipicturan nyo po, hindi to yupi-yupi. Dapat nakikita yung buong surface ng validated deposit slip. Then picturan nyo po yung isang valid ID, government issued valid ID, kay PhilHealth, TIN, UMID, license, basta government issued ID. And then mag-selfie ka. Sa pagsi-selfie naman, kung ang gamit mo ay validated deposit slip, dapat pag selfie mo, dapat hawak mo si validated deposit slip mo, hawak mo rin yung valid ID mo, tapos magpa-picture ka sa kasamahan mo or basta mag-utos ka na magpa-picture sa iyo para maayos po yung maayos po yung pagka-picture sa iyo. Then readable, dapat readable. Huwag kang gagawa ng ganong bagay na gabi, dapat umaga or basta may araw para iwas dim light. So dapat gagawin mo yun sa araw. Tapos dapat pag na-captured ka na, na-picturean ka na, mag-try ka, i-zoom in mo. Kung sa pag-zoom in mo, readable ba yung nakasulat doon sa deposit slip mo, at saka yung valid ID na hawak mo is nababasa ba yung details. Kasi nga chine-check yan ni SSS. At take note po guys pag gagamit kayo ng validated deposit slip, kung yun ang gagamitin mo sa DAEM mo, dun pa lang sa pagdi-deposit mo, ayusin mo ang pagsulat. Hindi yung parang sulat yung tawag nito, hindi nababasa. Dapat ibobold mo ang pagsulat ng pangalan mo, at ibobold mo rin yung pagsulat ng account number mo, kasi yun ang pinaka-importante. At kung maaari, makiusap ka doon sa teller sa bangko na yung pagpiprint nila, pag-validate nila doon sa deposit slip mo, sabihan mo na
Ma'am, baka pakisuyo, paki-readable naman yung pag-print kasi gagamitin ko po kasi yan sa aking SSS sa disbursement ko, ganoon. Para maayos, ha? Kung yun ang gagamitin nyo, validated deposit slip. Kung ang gagamitin nyo nga yung nabanggit ko kanina, ATM naman, mas maganda yun, mas mabilis yun magpa-approve kasi once na pipicturean ka kasi doon sa pag-selfie mo, markadong-markado na, ibig sabihin, kitang-kita kasi yun eh. Kitang-kita yun. So, madali lang ma-approve yun ni SSS. Basta ATM ng Union Bank, Land Bank at saka Security, mas mabilis nila ma-approve yun eh kasi nga naka-print na kasi sa harapan ng ATM mo yun eh. Once na i-zoom in, readable na yun. Pero ito pala, take note din ulit kasi pag once na magpa-picture kayo, huwag kayo gagamit masyado ng filter. Huwag niyong i-filter yung yung pag-picture sa inyo kasi di naman yan pagandahan eh. Paanuhan yan eh, pa-readable. Kasi usually pag hindi readable, magre-reply yan si SSS doon sa email nyo. Kasi nakalink yung email nyo, di ba, sa SSS Online. Your photo is not readable, ganoon, blurred. Kaya dapat gagamit kayo ng mga cellphone na hindi masyado nagfi-filter. Ayoko magbanggit ng mga brand na mga masyadong nagfi-filter. Pampanira kayo ng cellphone. Basta kayo na mismo na kukuha ng mga details doon sa ATM, valid ID at selfie nyo. Kayo na bahalang manghiram or gumamit ng cellphone na nababagay doon na hindi masyadong nagfi-filter. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng passbook. Kung may passbook kayo, pwede kayong gumamit ng passbook kasi allowed naman yan sa DAEM. Tapos, di pwede ang GCash sa mga loan. Ang GCash or Paymaya or mga e-wallet, pwede lang siya sa mga maternity, sickness, pero never po sa loan. Dati, pwede yon dati. Tapos sa mga naman, yung online, pwede din yung online, yung screenshot ng inyong online banking. Na-try ko na din yan, nag-assist ng ganyan. Kaso lang mahirap. Kasi dapat sa selfie, magpa-picture ka na hawak mo yung cellphone at naka-open yung online mo. Kasi nga, kailangan talaga meron kang maipapakita na ikaw talagang nagmamayari doon. So, hindi ko masyadong nire-recommend yun pag may nagpa-assist sa akin. Ang online banking, mas prefer ko na gumamit na lang kayo ng ATM na yung account number mo nasa harapan ng ATM. So, di kaya yung validated deposit slip. Pero dapat maayos ang pagkasulat, yung bold para madaling ma-approve kasi once na i-verify yan ni SSS yung mga details at kunting nakukonfuse yung nagbabalidate, re-reject agad nila. Especially ito pala, yung mga na-encounter ko, yung may mga apelyido ka na may mga inye, yung mga inye, di ba? Dapat pag ganoon, match yung inyong inye na information kung yan ay naka-ATM or naka-validated deposit slip, may inye din yan. Kasi nga, once na hindi mo malagyan ng inye, kagad yan, reject agad yan sa SSS. Sila dyan eh. Every figure, every letter ng pangalan mo, chine-check yan nila. Kaya dapat match ang iyong pareho ng information mo sa SSS at yung mga hawak mong ID, deposit slip or ATM, dapat match din po ang information. Ganun lang po kasimple. Kaya sana nasagot ko yung tanong kung ano yung mga tips para mabilis magpa-approve na DAEM.